ka sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos ang iyong mga suliranin. At ang Diyos mismo ang siyang gagawa ng paraan. Bibigyan kanya ng katalinuhan. Bibigyan kanya ng isang kaibigan o ng isang taong pwedeng tumulong sa iyong problema, sa iyong suliranin. Hindi ka bibitawan ng Panginoon. Mayroong mga karanasan sa buhay, kung wala kang salita ng Diyos, talagang ikaw ay bibigay. Sa dami po ng mga alalahanin, sa daming karanasan ng tao, muntik-muntikan ng mamatay. Pagkatapos, ang daming pang pinapasok ni Satanas sa iyong isip na pwede kang ganito ang mangyari sa iyo, yung darker side of life, ang ibinibigay ni Satan. But when you know the Word of God, cast your care, cast your burden upon Jehovah, upon the Lord, and He will hold you. When you study the Word of God, when you pursue the kingdom of God, when you ponder the kingdom of God through the Bible, yung kailangan mo sa buhay, it will be attracted to you. And all these things shall be added unto you. Praise the Lord! Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome, Kingdom Talkers! At ngayon ay araw po ng Miyerkules kung saan po ay pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos. Brother Jay? Praise the Lord! Magandang gabi po, Pastor. At siyempre sa lahat po ngayon na sumusubaybay po sa programang Kingdom Talks. At siyempre, Pastor, para malaman naman natin sa kanilang pagsubaybay, feel free po na kayo po ay mag-comments, magtanong po para malaman naman natin. Baka may mga katanungan po kayo at maging bahagi din po as pagtalakay po today regarding po sa programa po natin sa Kingdom Talks, Pastor. Paano ba nagiging pagpapala itong program ng Kingdom Talks sa kanilang mga buhay, sa ating mga buhay? Ay pwede silang mag-comment, Brother Siyempre. Jay. At kung meron silang mga katanungan, Opo. ay pwede rin silang magsulat. Ano, Opo. Brother Jay? Opo, tama po yun. Kaya naman natutuwa po tayo sa programang ito. At hayaan nyo po sa gabing ito ay muling tunghayan natin ang pagpapatuloy po ng bagong topic po natin, Pastor. And of course, bago po magpatuloy po at discuss natin ng topic ngayon, syempre, atin po rin panoorin ang bahagi po ng programa natin for the K-Specials. Before I spoke word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love
love of God. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no word, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. But I couldn't earn it, but I don't deserve it. Still you give yourself away. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, but I don't deserve it. Still you give yourself away. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Praise God! Napakagandang awitin, Reckless Love. Praise God. Panahon ng pag-ibig, Love Month, Oo, tama. February. Opo. Brother Jay? Tama. This month of February, Pastor, February. pumupuso maraming mga Oo tao nga. ngayon eh. Kaya kailangan yung lalaki at babae, yung may asawa, yung kanilang mga asawa, sila lang ang mag-iibigan. Eh, Siyempre po, dapat. Hindi pwedeng ibigin yung asawa ng kapitbahay, Brother Jay. Siyempre po. Tama. Sa mga binata naman at dalaga, Ayan. kung sila'y nag-aaral pa, tapusin muna nila ang Opo. kanilang pag-aaral. Siyempre Brother po. Jay. The best po yun eh. Yeah, Reckless Love, na Yes. napakagandang awitin. Ang Diyos malalim at ang kanyang pag-ibig sa lahat ng mga tao, Yun. Brother Jay. Opo. No? At siguro ay bago tayo tumalakay ng salita ng Diyos ay manalangin muna tayo. Let us bow our heads and pray. Heavenly Father, we thank you so much for this opportunity to minister Lord God. your word to the watchers and listeners of the program Kingdom Talks. And we welcome the very presence of the Holy Spirit in our midst. Patnubayan niyo po kami, Panginoon. Bring us where the current is. Kung ano po ang kailangan ng mga sumusubaybay, nanunood at dito po sa programang ito sila po ay
Yes, Lord maministeryuhan, Opo, Panginoon, ng Panginoon. iyong mga salita. Maraming Yes, pong Holy maraming Spirit. salamat. Thank you, Ito po Jesus. ang aming samot-dalangin sa Yes, pangalan Lord. ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen. amen. Praise Amen. God. Praise God. Patuloy po nating pag-aralan, pinag-aaralan natin, Brother Jay, God is King in heaven and on earth. Right. Siya'y hari doon sa langit at dito sa lupa. Although itong concept ng kingdom ay antithetical sa contemporary mind, ay iba naman ang kingdom of God. Right. Kasi naging very abusive yung maraming mga kingdoms dito sa lupa. Dito lang sa bansa natin, kung balikan natin ang pamamahala, pamumuno ng Kingdom of Spain, ay naging, paano ba natin dito sasabihin, abusive nga, no, Opo, Brother Jay? tama po. Kaya nasulat yung noli me tangere, no? Right. Minsan, daanan natin yon, Yes. Brother Jay. Opo. Pero iba yung Kingdom of God. Yung Kingdom of God, ito ay malalim ang pag-ibig ng hari Opo. sa mga tao. Ang Kingdom of God, ito yung pag-asa ng tao Yan. sa kaligtasan niya, maging habang siya ay nabubuhay dito sa lupa, ay maranasan niya yung kingdom living na unspeakable joy. Right. Talagang Opo. kagalakan na hindi mo pwedeng mabili kung saan. At magiging mapagtagumpay ka sa buhay na to. The kingdom of God. Kaya sinabi ni Lord Jesus, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi niya sinabing, seek ye any religion. But ang sabi niya, seek ye first the kingdom of God. So the word seek, kapag ang ibig sabihin niya ay to ponder, to study, to pursue. So you have to study, you have to pursue the kingdom of God. The kingdom of God is not a religion. Right. Opo. Brother Jay, ang reliyon ay maraming dinulot na hindi maganda sa buhay Opo. ng mga tao. Tama. Opo. And never in the Bible na makikita natin ang binigay ng Diyos ay hindi reliyon. Ang ibinigay ng Diyos sa tao ay ang kanyang kingdom. Right. The Opo. kingdom of God. Opo. At natalakay natin noong nakaraan, the kingdom of God has power over sickness and disease. Yes. Kaya kapag ang isang tao ay nakapasok sa kingdom of heaven or kingdom of God, naging citizen of the kingdom siya, kung meron siyang karamdaman ay gumagaling ang Opo. kanyang karamdaman. Yes. Maraming mga testimonies Right. Opo. na ganyan, Brother Jay, Tama po yun. na gumaling sa kanilang mga karamdaman Right. at nabago ang kanilang mga buhay. At sa gabing ito ay pag-aralan natin, Brother Jay, the kingdom of God has power over demonic activities. Maari, mayroong nagsasabi, Brother Jay, na hindi na matransform ang kanilang buhay. Palaging mga bad things ang nangyayari sa kanila at maraming hindi na nagtitiwala sa kanila. Marami yung niisip niya na siya ay rejected, isinusuka na siya ng lipunan. Hindi siya dapat mawala ng pag-asa, Brother Opo. Jay. Kung isusurrender lang niya ang kanyang buhay kay Lord Jesus. Lord, the word Lord is not a religious term. Yes. It's a kingdom term. Opo. Lord means honor. Lord means honor. Ang Diyos ay pag-aari niya ang lahat ng bagay. Kaya kapag ang isang tao ay isinuko niya ang kanyang buhay kay Lord Jesus, ay doon niya mararanasan yung transformation of life. Right. Opo. Doon niya mararanasan yung ang saya pala na mabuhay sa mundong ito na ikaw ay nakapasakop sa kingdom of God. So, Brother Jay, baka gusto mong basahin yung Mark chapter 5, verses 1 to 20. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ayan. So, akin pong babasahin po sa salin pong Tagalog. Sabi po, dumating sila sa ibayo ng lawa
sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang spirito at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala, ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa libingan at sa kaburulan, at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawan na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya. At sumigaw ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos." Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, "Masamang spirito, lumabas ka sa taong ito." Verse 9, tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Pulutong, sapagkat marami kami," tugon niya. At mahigpit nilang ipinakausap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupang iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Verse 12, nagmakaawa kay Jesus ang masamang spirito na ang wika, "Papasukin mo na lang kami sa mga baboy." At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang spirito at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa. Nahulog sa tubig at nalunod. Verse 14, nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroo ng mga tao upang tingnan kung ano nga ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, ay nakita nila ang isang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip at sila'y natakot. Verse 16, isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang mga sinapit ng mga baboy. Verse 17, kaya't pinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong iyon, ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nang gilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ayan. So ito po, napakagandang isa sa mga talata po na kung saan binasa po natin, Pastor, ay isang taong inalihan ng demonyo. Yeah, nalihan ng Opo. masamang espiritu. Right. Itong taong ito ay he lives miserably. Talagang kalunos-lunos ang kanyang kalagayan dahil makikita natin sa verse 3, he dwells among the tombs. Siya'y nananahan, nanirahan na sa mga libingan. At dinescribe ng author na si San Marcos yung kalunos-lunos na kalagayan ng taong ito. Sa verse 5, ang sabi doon, constantly night and day, he was screaming among the tombs and in the mountains and gassing himself with stones. So if you're going to imagine the looks of this man, ay talagang mahabag ka sa kanya. Opo. Tama. Dahil naninirahan na siya sa mga libingan, Brother Jay. At palakad-lakad siya doon
at sinasaktan niya ang kanyang sarili, sinusugatan niya ang kanyang sarili ng mga bato. Opo. Anong masasabi mo, Brother Jay? Ito po siguro po isa sa nakakalungkot na pangyayaring maranasan ng isang tao. Masasabi po natin siguro, Pastor, na ito yung pinaka-worst na senaryo na ang taong ito, imagine natin, may mga tao pong kalunos no na nabubuhay sa tabi-tabi yung bahay nila. Pero ito po, libingan na mismo ito pong tirahan niya. So sino ba naman pong normal na tao sa kanyang kaisipan na titira mismo sa libingan? Alam naman po pag libingan, ano pong laman niya, Pastor? Patay na tao yan eh. Ito yung bagay na hindi mo aakalain ni isipin. Pero nangyari ito sa puntong ito na experience niya. Yes, makikita natin na hindi ito gawa ng isang normal na tao. Tama. Yung sugatan mo ang Opo. sarili mo ng mga bato at sumisigaw ka doon ng walang humpay, something na mayroon sa kanya. Opo eh. Makikita natin sa verse 2, this is the work of an unclean or evil spirit na pumasok sa kanya. Gawa ito ng masamang espiritu, Brother Opo. Jay. At ito rin yung dahilan kung bakit walang makapag-subdue sa kanya. Anong sabi sa verse 3 ng Mark chapter 5, and he had his dwelling among the tombs, and no one was able to bind him anymore, even with a chain. So tinanikala itong taong ito. Pero wala eh. Ang sabi sa verse 4, because he had often been bound with shackles and chains, and the chains had been torn apart by him, and the shackles broken in pieces, and no one was strong enough to subdue him. Tinanikala, Brother Jay, Right. pero pinaglalagot-lagot lamang niya ang mga tanikala sa kanyang paa, sa kanyang kamay. Walang makasupil sa kanya. Kaya doon na siya tumira. Yes. Doon sa mga libingan, sa mga burol, palakad-lakad doon, sumisigaw, dinig na dinig ng mga tao yung kanyang mga pagsigaw. Opo. Natatakot ang maraming mga tao sa Opo. kanya. Pero walang makasupil, Brother Right. Jay. Opo. Kalunos-lunos yung kanyang kalagayan. Yung pala mayroong evil spirit na pumasok sa kanya. Pwede ka palang pasukan ng evil spirit, Brother Nga Jay. po. No? Ah, Tama po, Pastor, na kung saan na ito palang truth na ito na kung saan hindi lamang po ito na parabang napapanood lang sa pelikula. Ito po yung nangyayari sa tunay na buhay ng tao. And possible today, maraming ganito po na talagang they are tormented by this evil spirit just like this person. Pastor. minsan meron tayong nababalitaan sa balita, ano? Opo. May mga estudyanteng bigla sumisigaw na lang, nagwawala opo. sila, tapos nawawala ng malay, and Right. then mangingisay Nangingisay sila. Tapos nanlilisik ang kanilang mga mata. Hindi alam ng mga tao o yung mga magulang nila ano ba yung nangyayari. Doon sa mga estudyante na yun, maging yung principal, yung Opo. mga guro, natatakot Tatakot din. po eh. Doon sa karanasan na yun. Right, That opo. is the work of an evil spirit. Right? Opo. They were demonized. Yes. Napasukan sila ng masamang spirito. Opo. At pagibasa nga, Brother G, sa verse 7 to 10, ano bang nangyari dito? Mark chapter 5, verses 7 to 10. Verse 7 to 10, ang 10. sabi po dito, and shouting with a loud voice, he said, "What business do we have with each other? Jesus, Son of the Most High God, I implore you by God, do not torment me." For he had been saying to him, "Come out of the man, you unclean spirit." And he was asking him, "What is your name?" And he said to him, "My name is Legion, for we are many." And he began to implore him earnestly not to send them out of the country. So, makikita natin itong kwento, ano, Brother J, na itong taong inalihan ng masamang espiritu, na-encounter niya si Lord Jesus. Yes, opo. At anong ginawa ni Lord Jesus? Merong sinabi si Lord Jesus Right. sa verse 8.
Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Yes. So nag-command Opo. si Lord Jesus. Ang kinakausap niya hindi yung tao, Right, opo. kundi yung demon spirit Right. na nandoon sa tao. Mhm. Sabi ni Lord sa kanya, masamang espiritu, lumabas ka sa kanya. So, demon converses and uses the voice of the victim. Di ba? Anong Nakakapagsa- business mo sa akin, Right, Jesus, opo. Son of God? Right, opo. Anong business mo sa akin? So, ginamit ng Ginamit evil pa. spirit Yes. yung boses nung Right. tao, no? Jesus commanded the demon out of him, and he asked his name, and the evil spirit answered. Tinanong siya ni Lord Jesus, Right. what's your name? Yeah. Anong pangalan mo? Opo. So may pangalan pala. Pastor. May pangalan. May pangalan? Sumagot yung demon. Yes. Anong sabi niya? My name is Legion, for we are many. Yun. Ano ba yung Legion, Brother Jay? Pag tiningnan natin yung Legion, a body of soldiers where number differed at different times. And in the time of Caesar Augustus, seems to have consisted 6,100 foot soldiers and 726 horsemen. Sa panahon ni Roman Roman Empire, Right, opo. ang king noon, ang emperor ay si Caesar Augustus, Right, opo. Brother Jay. Yes. So marami pala yung legion. Yes. Imagine, yung nakapasok sa katawan ng taong ito ay maraming mga unclean spirits. Right. Tama po. Kumbaga, Pastor, makikita, imagine natin, yung single demon, ibang klase na yung pwedeng gawin sa katawan ng tao. At imagine natin, thousands. Yeah. There are thousands, there are legions na pinagkumbaga sa termino po pinagpiestahan yung katawan ng taong ito. And no wonder, dahil dito, dahil sa dami ng mga demon na nandun sa katawan po ng taong ito, Pastor, kontrolado nila yung senses ng tao. Yeah, that is why nagagawa ng tao na imagine yung bakal gawa sa bakal, parang pinapatid lang Yes. niya, parang taling sinulid lang Sa dami pala ng mga evil spirits Right? na nasa kanyang katawan, kaya nagkaganon yung tao. Opo. No, Brother J. Kaya naninirahan na lang siya sa libingan. Yes, opo. May naninirahan sa libingan pero hindi naman sila demonized. Yes, opo. No, pero ito talagang demonized ito Opo. Tama. Nanirahan na sa libingan, sumisigaw doon walang humpay. At sinasaktan yung kanyang sarili. Sarili, opo. Hindi na to naliligo, Brother Opo, J. hindi yan. Kaya pag inimagine mo to, talagang grasa na talaga yan. Right, opo, tama po. Yung hindi mo na mare-recognize kung tao pa ba ito o hindi. Dahil iba na yung itsura na. Yeah. As in talagang nakakatakot dahil nga sa description na yung ginagawa ng taong ito. Yeah. It's very clear that more demons can reside in a human body. Ano pala ito? Kailangan malaman ito ng mga tagasunod natin. Pwede palang pasukan Yes. ng mga demons ang mga katawan ng tao. Kanina, meron ka sinasabi, Brother J, bago tayo pumunta dito sa studio, Yes. meron ka sinasabi na ano bang gustong lugar na puntahan ng mga demons. Well, favorite po nila dyan yung mga maruruming lugar. Mhm. Yung mga lugar po na isolated, yung mga hindi pinupunta ng mga tao, tahimik. Mhm. Kaya may mga dyan na mga haunted house. Totoo po mga yan Gusto nila, hindi sila nagagambala Mhm. And at the same time, favorite nila dahil yung mga evil spirit, wala silang katawan Mhm. So yun pong nangyayari, naghahanap sila ng katawang mapapasukan. At nagkataon ito pong taong ito. Kaya naman, dumating sa punto, naging biktima po ito pong lalaking ito, pinasukan siya ng mga demons. Actually, Brother J, kahit hindi haunted house Yes. kahit malinis pa yung bahay na yan, Right, opo. presentable, modern, Yes. ang bahay na yan, pwedeng makapasok yung mga demons dyan they are spirits without bodies. Right, opo. At they have their points of entry. Yan. Ano ba yung kanilang mga points of entry? Entry points nila.
demons can enter by going to and watching pornographic websites, Brother Jay. Ay, tama po yun. Isa yun sa napakahalaga na maintindihan po natin. Lalong-lalo na sa mga tao, even mga kabataan natin ngayon. Moderno na tayo sa technology. Pastor, napakadali niyan eh. Kasi during that time, lalo pag ganitong mga tinatawag na bold films o pornographic materials, nung panahon po natin, Pastor, naalala nyo, hindi pa noon uso yung internet eh. Uso no yung Betamax eh. Betamax pinapanood eh. Tapos yung magazine. Sikat dyan yung Playboy magazine eh. So ito po ngayon ibang klase na. Dito na para bang it's okay lang na manood ng ganitong mga bagay, magkaroon na ganitong mga pornographic material magazine. Inisip ng tao okay lang ito. Natural lang sa lalaki, kahit sa mag-asawa. Pero sa totoo po, usually, ito yung mga bagay na lalo sa mga kabataan, no? Nagiging entry point ito sa kanila. Kaya ganun na lang po na nahuhumaling sila sa ganitong mga bagay. Kaya magtataka tayo, tahimik naman itong anak na ito. Tapos bigla na lang na kapag na-expose sila, and then biglang magkakaroon ng naghahanap ng boyfriend and girlfriend to satisfied lang yung nature within sa kanilang katawan, hindi nila nalaman nakapasok na pala yung mga demons. Kaya ang tawag dyan, they are demonized. Yes, opo. Pastor. Normal na tao, Opo. magaling ang utak sa pag-aaral. Kung sabihin natin may asawa, presentable, maaring bank manager, president of a company, Right, opo. maaring politician, principal, Yes, opo. teacher. Wala po sa titulo. Wala sa pala titulo yan, pinipili. brother. Modern. Yes. Modern. Wala, tama po. Pero bakit mayroong hinahanap yung kanilang katawan, nagkikrave sila Right. to fall into sexual immorality. Right, opo. May asawa na, Brother Jay. Opo. May asawa na. Pero naghahanap pa ng iba. Pag tiningnan mo yung root cause, ay makikita mo, ito palang lalaking ito ay nanunood siya ng pornographic Yes. website, Right, tama. Opo. websites, Opo. or pornographic films, nanunood siya. Opo. Kaya yung demon ang nag-urge sa kanya to do that. Opo. Kaya hindi basta-basta itong that you will allow the demons to control your life. Tama po. Kaya minsan may mga tao, Pastor, bakit magtatanong sila, bakit kaya paulit-ulit nilang itong nagagawa? Minsan, kung titignan natin, uncontrollable yun eh. Dahil yung spirit, yung nag-urge sa kanila. Hindi nila maintindihan, pero paulit-ulit eh. Na ginagawa nila eh. Umingi na ng tawad sa Diyos. Opo, tama. Oh. Pero gagawin ulit. Gagawin nila ulit. Opo. Kasi may demonized. Right, opo. Nagkaroon na ng entry sa kanilang Yun. katawan po. Kaya itong panunood ng mga pornographic films ay delikado. Yes. Delikado. Paalala rin, Pastor, ako personally, lalo na sa mga kabataan ngayon. Actually, nung ilang taon po, actually na-discuss ko na ito noong nagturo ko sa mga youth natin. Around, I think, by 2018, alam niyo po ba, ang Pilipinas, number 2 ranking siya sa panunood ng pornographic videos. Oh. Nakakalungkot po, Pastor, no? Number 2. Number 2, mga Pilipino. At majority po niyan, mga kabataan. Bakit po? They were exposed, lalo yung mga gaming. Minsan, I had that experience. Ako personally, Pastor, sa aking mga anak, now and then, chinecheck ko yung mga mobile phone nila. Siyempre, bahagi po sa kanilang pag-aaral. Minsan, yung anak, nagtataka ako, hindi siya mapakali. At pinagmamas na bakit pag nag-iiba yung ugali niya. So, nag-pray ako, ano kayong nangyari dito? Ngayon pala, hindi ko po alam, nag-struggle na siya. So, tinanong ko siya anong nangyari. At that time, syempre, siguro nahihiya siya. Nung makita ko, biglang may nagpa-pop up sa mobile niya.
Ngayon pala nangyari po dahil gusto niyang manood sa mga anime, sa mga cartoon na, siyempre, bata, kabataan po, favorite na lamang yan. May napindot siya, may nagpa-pop up dyan na porn videos. Parang na-virus po. Lagi yun. Pag nakikita niya, iniiwasan niya, lagi yun makulit Laging, because of that, na-tortured siya, Pastor. Babae yung anak mo, Babae Brother ko po Jay. babae po yung anak ko, yung pangalawa ko. So, kinausap ko siya ng mabuti. Hindi ko naman yan, no, Dad. Hindi, bigla na lang lumitaw yan, Dad. Kilala ko po yung mga anak ko. So, halika rito, anak. Pinag-pray ko siya. Ilang taon na siya, Brother Jay? Ngayon po, ano na siya, 12, 13 years old na Okay. po. So, pinag-pray ko siya. So, umiiyak siya dahil mismo siya nag-struggle. Hindi niya alam paano niyang gagawin niya. So, pinag-pray ko siya. And then, nung after ng prayer ko, nakita ko lumiwanag yung mukha niya. Sabi niya, Dad, yun. Kaya ngayon po, nakita ko na na-set free siya sa ganung punto, naging biktima siya. So, simula po no, now and then, chinecheck ko yung mga mobile po nila, yung website na binubuksan, dahil mga bata, alam niyo na po, nakaka-explore nila. So, isa yan sa mahalaga po pagpapaalala, lalo sa mga television, sa ating may mga anak. Kahit ultimo po yung mga bata. Mga bata. Mga bata, minsan ito yung problema ng maraming mamagulang ngayon, Pastor. Dahil masyado tayong busy sa gawaing bahay. Anong gagawin po nila? Bibigyan ng cellphone. O yan, bahala ng bata. Bahala na. Yan po, kahit anong yoped niya, kahit may mga any language, kaya magtataka, biglang nagiging rebellious. Dahil nga yung mismong pinapanood, violent. Kaya ngayon, nagiging entry point yan sa kanila. Kaya magtataka na lang tayo, di mo man tinuturuan, bigla na lang nagiging rebelde. Nagiging ganun yung attitude nila. Yeah. Pero unaware po, maraming mga tamang magulang, because of that, nagkaroon na ng entry point yung mga evil spirit sa kanilang mga anak. I would suggest, Brother Jay, na yung mga magulang ay dapat i-regulate yung paghawak ng cellphone ng kanilang mga anak. Tama po. Especially yung mga bata pala nasa pati kindergarten na Opo. may hawak na ng Opo, cellphone. tama, ano? opo. Yung mga nasa elementary, even high school actually. Yes, opo. Dapat i-regulate ng mga magulang yung paghawak ng cellphone. Yes. Siguro, ginagamit ito sa kanilang pag-aaral Opo. dahil online na classes, Brother Jay. Pagamitin natin sila ng Right, cellphone opo. kapag nag-aaral sila. But after ng schooling nila at kung wala silang assignment to search Opo. in the internet, ay kung maaari kunin Opo. yung cellphone Ito po. Alam, maaari, sabihin sa akin ng mga magulang, Pastor Joel, masyado ka naman conservative siguro kung mga anak ko ay maliliit pa lang, I would do that, Brother Jay. Because if you love your child or your children, you will do the best thing for them Tama, na opo. hindi sila mapahamak. Yes. In fact, nung mga maliliit yung aking dalawang anak pati television nga hindi kami bumili sa bahay Wala kaming television. Wala kaming television Kaya kapag sinasabi sa akin ng mga anak ko, ngayong malalaki na sila, sabi, pag nasa eskwelahan kami, nagkukwentuhan yung mga kaklase namin, wala kaming alam Yun lang ang negative side nun. Pero ngayon, wala akong problema sa aking Opo. dalawang anak. Dahil nagabayan sila. Right, opo. Nung mga panahon na yan, talagang very busy sa ministry talaga, Brother Jay. Opo. Aalis ako ng madilim, uuwi ako, madilim, tulog na yung mga bata. Umalis ako sa bahay, tulog yung mga bata, pagbalik ko, madilim na naman, tulog na yung mga bata. Kaya kapag nagkaroon ako ng pagkakataon para masubaybayan ko pa rin yung aking mga anak, ay nirequire ko sila na gumawa ng narrative report. Basta't pagdating nila sa bahay, Brother Jay, Opo. isulat nila ano ang ginawa nila sa maghapon. And then meron akong special day sa kanila talaga na wherein kami magpapamilya, Sister Helen, Opo. and then dalawang bata, we pray all together. Right, opo. Nagpipray kami, sumasamba kami kay Lord. And then
pinapayuhan ko sila, etc. Mga reminders, ano bang mga dapat na ayusin sa loob ng bahay, pag-uugali, Opo. sa labas ng bahay, ano ang magiging approach mo sa mga tao. Marami Opo, kami mga opo. tinatalakay, Brother Jay. Right. Ito, nakakalunos ang kalagayan ng mga young people kapag Right. walang gumabay sa kanila. Opo. Anhin mo ang, kailangan natin ng pera, kailangan natin yan. Pero kung masyado na lang tayong focus kung paano kumita ng pera to the point Yes. na masacrifice ang welfare ng mga anak, yung kanilang morality, magiging problema mo rin sila pagdating ng takdang panahon. Tama Iiyak po. ka Yes, dahil opo. yung mga anak mo ay high school pa lang, nag-asawa na sila. Yun nga O po. kaya yung anak mo, lalaki, nakabuntis pala. Nakakalungkot po yung So, ganun. i-regulate nila yung Yes. paghawak ng cellphone. Tingnan Tama ito po. ng mga magulang. Opo. So, Brother Jay, siguro ay ituloy na lang natin ito sa susunod. Baka gusto mong mag-minister sa mga Yes. taga-subaybay natin sa Kingdom Talks. Yes. Ito pong pag-aaral po natin ito ay sadyang napakahalaga at mapalalahanan po tayong lahat. Gusto po ng Diyos na tayo po ay pagpalain niya, magkaroon tayo ng kapayapaan at higit sa lahat, ma-enjoy natin yung buhay na ito. Gayunpaman po, sa kabilang banda, mahalagang maintindihan natin na tayo po ay kailangan maging maingat. Lalo't higit po sa topic na ito regarding about the evil spirits, na kung saan minsan maybe wala man sa itsura ng tao pero they are tormented. Pero alam niyo po sa katotohanan, ang karyan po ng Diyos, ang ating hari, ang ating Panginoong Kristo po ay may kapangyarihan para mapalaya po tayo. Hallelujah. Ayan, kung napifilman natin na may mga bagay na uncontrolled po sa buhay natin, alam niyo po, there is hope sa buhay po natin dahil ang ating Panginoong Kristo ay may kapangyarihan na mapalaya po tayong lahat. Kung paano po kami ay minsan din naging biktima ng ganitong mga bagay. Pero ang Diyos po ay tapat at makapangyarihan. Kayang-kaya kang palayain ng Diyos. Maybe sa ating members, sa ating family, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Ngunit napakahalagang maintindihan natin, kailangan tayo po ay isuko natin ang ating sarili sa ating Panginoon Kristo. Kailangan mong isuko muna ang iyong buhay sa ating hari upang siya'y kumilos sa iyo at sa iyong pamilya. Sa oras na ito, napakahalagang humakbang po tayo na may pananampalataya. Makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Hallelujah. If you believe today, you will be set free by God. And believe it, you will be set free. And right now, tayo po'y mananalangin at magtiwala tayo sa Diyos. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, sa oras na ito, aming kinikilala na Ikaw ay Diyos na tapat at buhay. Ikaw ang pinanggagalingan ng aming buhay. Salamat po sa buhay na binigay niyo po sa amin. At sa oras na ito, sa bawat isa, Panginoong Diyos, na sumusubaybay, sa bawat mga miyembro ng pamilya, mga magulang, maging mga kabataan today, Lord God, na nagiging alipin ng ganitong mga bagay, Panginoong Diyos. Yes. Hayaan mo na sa oras na ito, Panginoon, na sa Hallelujah. kanilang pagakbang Yes, na may Lord. pananampalataya, Amen. Amen. maranasan nila ang kalayaan sa kapangyarihan Yes, ng Lord. pangalan ni Kristo Jesus. Yes, Lord. In the powerful name of the Lord Ambara Jesus dabak. Christ, be set free in the name of name, Jesus. in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. At hayaan mo na patuloy na mawasak Yes, ang Lord. bawat tanikala, gawa ni Satanas sa kanilang buhay. Oh, sa bawat relasyong mag-asawa, sa bawat relasyon ng mga anak. Yes, Lord. Panginoong Diyos, salamat po sa kalayaan. Yes, Lord. Salamat po sa iyong biyaya at kapangyarihan. At hayaan mo, Panginoong Diyos, hayaan mo yung kapangyarihan ng dugo, Panginoong Diyos, ang siyang kubilos sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Amen. Salamat po sa buhay at salamat po sa payapang Yes, puso. Lord. Thank you, Holy Spirit, for being with us today.
for touching your people, lahat po ng sumusubaybay today, Lord God. Salamat po, Panginoon. Itinitiwala po namin sila Yes, sa iyo. Lord. Salamat po sa kalayaan na aming tinanggap, Panginoon. Yes, Lord. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Salamat po, Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming papurit pagsamba, Yes, Lord. aming amang Diyos, sa makapangyariang pangalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ko'y magsabi ng Amen. Amen. Praise Hallelujah. God. Itutuloy Praise po God. natin ang pag-aaral po natin ito sa susunod na Miyerkules. Praise the Lord para sa programa po nating Kingdom Talks sa kanyang bagong tahanan dito sa Kanlungan TV. May tahanan ka. Buhay mo ba'y nalulumo? Buhay mo ba'y napapagod? Ang hanap mo ay hanap ko, kapayapaan ay matatamo. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Sis Maria Rosita Kayanan. Ako po ay dating may-ari ng isang beauty parlor na Rose Beauty Salon. Biglang nag-lockdown at nawalan ng trabaho ang aking asawa. Tumatakbo po yung araw, linggo, buwan. Nakapag-decide po kami mag-asawa na isarado na rin po yung aking negosyo, yung pong beauty salon. Paano kami babangon? Paano kami mag-uumpisa? Paano kami makaka-move on o paano kami mag-uumpisa sa kabuhayan sa gitna ng pandemic na ito? So kami po ay nag-umpisang mag-online ng mga pagkain po sa pandemic. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa gitna ng pandemic na ito, naging pundasyon namin ang salita ng Diyos, naging pundasyon namin ang pagmamahalan, naging pundasyon namin ang pagkakaisa. No, yung mga anak ko po ay kaagapay ko sa aking online business po. Sila po yung nagpapack, kami po yung nagdi-deliver, kami po yung kumukuha ng mga orders. Tapos yung panganay ko po, siya po yung aking marketing. Siya po ang nagpo-post ng mga pictures at yung pangalawa ko naman siya ang taga-sagot. No? So malaking bagay na kapag tayo ay nagtutulungan bilang isang pamilya, hindi malayo na magkaroon tayo ng pag-unlad o hindi malayong tayo ay makakabangon sa anumang pagsubok na ating kakaharapin. Ang Diyos ang naging kanlungan namin, ang Kanyang salita, ang nakatulong sa amin kung paano kami bumangon, kung paano yung mga pangako ng Diyos ay nagkaroon ng katuparan, kung paano naging tunay na matapat at mabuti ang Diyos sa aming pamilya. Problema at pangangailangan, tiyak na may katugunan. Ako po si Brother Jerry Tamayo, isang full-time worker ng church at isang musician. Sa kapanahunan ng pandemic, last August 27, kami po ay nasunugan ng aming bahay, kami ng aking mga magulang. Totally devastated po yung kanilang bahay at ang aking bahay po talagang almost half ng aming bahay talagang natupok ng kalamidad na sunog na ito. Nung kami nasunugan, hindi ko alam kung saan at kung paano kami makaahon ulit. Gumamit po ang ating Panginoon sa ating mga kapatiran upang gamitin po niya na maipatayo ang aming pong tinitirhan sa mga kaorasan na ito. At patuloy na nagpapasalamat po ako sa mga tao at kapatiran na tumulong sa pagbuo ulit ng aking bahay. Sa mga problemang itong nangyari sa aking buhay,
ang aking pamilya, tunay na kaibigan, simbahan, lalong-lalo na ang ating Panginoon, ang siyang tunay na ating kanlungan. Kapatid, kaibigan, sa kalungan matatagpuan. May kanlungan nating sandigan, maaasahan sa lahat ng oras. May kanlungan ating kublihan, tahanan ko sa buhos ng ulan. Aking kanlungan, aking sandigan, tahanan ko, tahanan mo. May kanlungan. Problema at pangangailangan, tiyak na may katugunan. Kapatid, kaibigan, sa kanlungan matatagpuan. May kanlungan ating sandigan, maaasahan sa lahat ng oras. Nalulumo ka ba sa iyong buhay, napapagod at nawawalan ng pag-asa? Kapayapaan ay matatamo sa Kanlungan TV, May Tahanan Ka. May kanlungan ating kublihan, tahanan ko sa buhos ng ulan. Aking kanlungan, aking sandigan, tahanan ko, tahanan mo. May kanlungan ating sandigan, maaasahan sa lahat ng oras. May kanlungan ating kublihan, tahanan ko sa buhos ng ulan. Aking kanlungan, aking sandigan, tahanan ko, tahanan mo. May kanlungan, ating sandigan, ating tahanan. Sa Kanlungan TV, may tahanan ka. May kanlungan.